Akala ni Mary, kapag tunay mong mahal ang isang tao, pipiliin mo siya araw-araw. Pero paano kung mawala ang taong pinakamamahal mo? At paano kung bibigyan ka ng pagkakataong bumalik sa nakaraan para baguhin ang lahat? Dito nagsimula ang kwento ni na Mary at John. Noong mga bata pa sila, naging magpartner sila sa isang school dance. Doon unang napansin ni Mary si John, isang tahimik at malungkot na bata. Nang makilala niya ito, naisip niyang araw-araw niya itong pasayahin. Hindi niya alam na ang simpleng pangakong iyon ang magiging simula ng kanilang pagmamahalan. Lumipas ang mga taon at tuluyang naging mag-asawa sila. Para kay Mary, sapat na ang makasama si John, maalagaan siya, at balang araw ay magkaroon sila ng sariling pamilya. Pero hindi naging madali ang kanilang pagsasama. May mga pangarap na kailangang isakripisyo at mga problemang mahirap ayusin. Isa sa pinakamalaki nilang problema ang alitan ni John at ng kanyang ama. Sinubukan ni Mary na ayusin ang kanilang relasyon, pero lalo lamang naging magulo ang sitwasyon. Gayunpaman, pinili pa rin niyang manatili sa tabi ni John. Para kay Mary, ang tunay na pagmamahal ay ang pagpili sa isang tao kahit hindi palaging madali ang pagsasama. Sa paglipas ng panahon, nakabuo sila ng maraming masasayang alaala. Pero may isang tanong na matagal nang nasa isip ni Mary. Kung mabibigyan sila ng pagkakataong magsimula ulit, si John pa rin kaya ang pipiliin niya? At kung babalik sa simula ang lahat, pipiliin pa rin kaya ni John si Mary? Hindi niya alam na malapit na niyang malaman ang sagot. Kinabukasan, abala si Mary sa paghahanda para sa kaarawan ni John habang si John naman ay nasa isang mahalagang business meeting. Pinag-uusapan nila ang plano para palawakin ang kanilang whiskey business sa iba't ibang bansa sa Asia. Habang nagpupulong, biglang inubo si John at nahirapang huminga. Nag-alala ang kanyang mga kasama, pero sinabi niyang heartburn lang iyon. Samantala, may sarili ring problemang kinakaharap si Mary. Ipinaalala ng kanyang ina na dati ay mahusay siya sa culinary school at maraming restaurant ang gustong kumuha sa kanya. Pero matapos niyang magpakasal, napabayaan niya ang sarili niyang pangarap dahil halos lahat ng oras niya ay napunta sa pamilya at kay John. Matagal na rin niyang gustong sabihin kay John ang isang mahalagang desisyon tungkol sa sarili niyang buhay, pero hindi pa niya magawa. Dahil dito, nagsimula siyang mag-isip kung panahon na ba para piliin din niya ang kanyang sarili. Samantala, malaki ang inaasahan ni John sa kanyang career. Malapit na ang birthday ni Boss Hermie, ang taong itinuturing siyang parang sarili ng anak. Umaasa si John na ang magandang relasyon nila ay makakatulong para makuha niya ang promotion na matagal na niyang hinihintay. Sa birthday celebration ni Hermie, dumating ang malaking balita. Sinabi nitong magre-retiro na siya sa susunod na taon at kailangan niyang pumili ng bagong mamumuno sa malaking expansion project sa Asia. Malaking oportunidad ito dahil ang mapipili ay maaaring maging susunod na CEO. Sigurado si John na siya ang mapipili dahil matagal na niyang pinaghirapan ang posisyon. Pero nagulat siya nang si Vivian Pastrana ang piliin ni Hermie. Bagong executive pa lamang si Vivian, pero nakita ni Hermie ang potensyal nitong mamuno sa proyekto. Hindi matanggap ni John ang desisyon. Matapos ang party, hinarap niya si Hermie at tinanong kung bakit hindi siya ang pinili. Lasing at puno ng galit si John kaya hindi na niya napigilan ang sarili. Sa wakas, sinabi ni Hermie ang totoong dahilan. Hindi raw problema ang kakayahan ni John. Ang problema ay ang kanyang ugali. Mainitan ang ulo, mayabang, at masyadong agresibo. Para kay Hermie, hindi sapat ang pagiging magaling sa trabaho kung hindi kayang kontrolin ang sariling emosyon. Lalo na dahil kailangan ng isang leader na marunong makitungo sa malalaking kliyente at merkado tulad ng China at Korea. Hindi matanggap ni John ang narinig niya. Sa sobrang galit, nagbitiw si John sa kumpanya. Sinubukan siyang pigilan ni Hermie at binigyan ng pagkakataong bawiin ang sinabi niya, pero dahil sa pride, tuluyan nang umalis si John. Habang umiinom siya mag-isa, biglang lumapit sa kanya si Vivian. Sa halip na makipag-away, kinausap siya nito at sinabing dati ay iniidolo pa niya si John. Para kay Vivian, si John ang taong gusto niyang tularan. Pero ngayong gabi, siya na ang nakakuha ng posisyong matagal nitong pinapangarap. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, may nangyaring halik sa pagitan nila. Isang desisyong pagsisisihan ni John. Huwag kang magpadalos-dalos sa mga desisyon mo. Pag-uwi niya, nakita niya ang anak niyang si Austin na naghihintay sa kanya. Ipinakita ng bata ang kanyang maliit na figurine na tinatawag niyang Lods, at sinabi niyang may hiling siya. Gusto lang niyang maging masaya ulit ang kanilang pamilya. Tinanong din niya kung masaya pa ba ang kanyang mga magulang dahil napapansin niyang malungkot ang kanyang ina. Doon napagtanto ni John kung gaano na siya katagal na wala sa buhay ng kanyang anak.
Sinabi ni Austen na hindi na ilang linggo ang pagiging abala niya sa trabaho, kundi ilang buwan at halos ilang taon na. Masakit din para kay John nang sabihin ng bata na pakiramdam nito ay hindi na proud sa kanya ang kanyang ama matapos siyang hindi makapasok sa football team. Kinabukasan, may school performance si Austen kaya pumunta ang buong pamilya. Pero bago sila umalis, muling binuksan ni Mary ang tungkol sa ama ni John na si Nestor. Gusto niyang imbitahan ito sa birthday ni John para magkaroon ng pagkakataong magkaayos ang mag-ama. Pero ayaw marinig ni John ang pangalan ng kanyang ama. Para sa kanya, matagal nang patay si Nestor sa buhay niya matapos nitong iwan ang kanilang pamilya. Sinubukan pa ring kumbinsihin ni Mary si John na patawarin ang kanyang ama, lalo na para kay Austen. Ngunit nauwi lamang ito sa pagtatalo. Habang papunta sila sa school, sinabi ni Mary na kailangan nilang pag-usapan ang nangyari sa trabaho. Inamin ni John na nag-resign siya dahil hindi siya napili para sa promotion. Para kay Mary, malaking problema iyon dahil gumawa na naman si John ng desisyon habang galit nang hindi iniisip ang epekto nito sa kanilang pamilya. Pero bago pa nila matapos ang pag-uusap, may ipinadalang video si Hannah kay Mary. Makikita roon si John at Vivian na naghalikan. Wala akong ginagawa dyan. Wala yung papaliwala ka sa mga video-video na yan. Tangina. That doesn't mean anything, okay? Nakainom kami. Baba mo ako. No. Okay. Han. Mary, makinig ka naman. Hindi ko magagawin na iisip mo. Ano ka ba? Baba mo ako! Hindi. Sandali lang. Mary? 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 Malubhang nasugatan si Mary at agad silang dinala sa ospital. Sinubukan ng mga doktor na iligtas siya, pero hindi na nila naibalik ang kanyang tibok ng puso. Idineklara siyang patay alas 3 ng hapon. Time of death, 3 p.m. Sa isang iglap, nawala kay John ang babaeng minahal niya mula pa noong bata sila. At ang pinakamasakit, ang huli nilang sandali ay nauwi sa isang pagtatalo na hindi na nila kailanman maaayos. Matapos mamatay si Mary, tuluyang gumuho ang mundo ni John. Hindi niya matanggap na sa isang iglap, nawala ang babaeng naging bahagi ng buong buhay niya. My wife. She's an ID. I I'm sorry, Mary. Sana ako na lang. Sorry. Akin na to, sir. Sa sobrang sakit at guilt, paulit-ulit na sinisi ni John ang sarili sa pagkamatay ni Mary. Dahil sa sobrang pagod at lungkot, nakatulog si John. Sa panaginip niya, narinig niya ang boses ni Mary. Pagkagising niya, nagulat siya dahil nasa bahay pa rin siya. At ang mas nakakagulat, buhay si Mary. Pero, Sige na, mag-ayos na tayo. Pupunta pa tayo sa program ni Austin. Yeah, suote mo? Oo, bakit? Huwag naman yan. Parang pupunta ka ng lamay eh. Lamay ko naman talaga eh. dumating ang ina ni John para isama muna si Austen. Bago umalis ang bata, iniwan niya kay John ang maliit na figurine na tinatawag niyang Lods. Sinabi ni Austen na kausapin niya ito at humiling dahil baka matulungan siya nito. Naiwan si John mag-isa sa bahay at muling pinanood ang mga lumang video ni Mary. Habang inaalala ang kanilang masasayang sandali, napuno siya ng pagsisisi. Sa sobrang desperasyon, kinausap niya ang figurine at hiniling na sana ay makita niyang muli si Mary. Maya-maya, may dumating na electrician na si Jess. Siya pala ang kinuha ni Mary para mag-install ng mga ilaw bilang bahagi ng birthday surprise para kay John. Nang malaman iyon ni John, lalo niyang naintindihan kung gaano siya kamahal ni Mary hanggang sa huli. At dito niya nalaman ang tunay na pagkakakilanlan ni Jess. Tinawag niya itong Lods. Sinabi ni Jess na hindi niya kayang basta buhayin muli si Mary, pero maaari niyang bigyan si John ng isa pang araw para baguhin ang nangyari. May isang kondisyon. Kung may liligtas niya si Mary, kailangang may ibang taong mamatay bilang kapalit.
At si John mismo ang kailangang pumili kung sino. Hindi matanggap ni John ang ganoong kondisyon. Ayaw niyang isakripisyo ang isang inosenteng tao para lang mabuhay si Mary. Hanggang sa naisip niya ang isang solusyon. Siya na lang ang kapalit. Handa siyang ibigay ang sarili niyang buhay basta mailigtas si Mary. Pumayag si Lods at binigyan siya ng isa pang pagkakataon. Isang araw para ayusin ang kanyang mga pagkakamali, iligtas si Mary, at pagkatapos ay siya mismo ang mamamatay. Nagising si John sa birthday celebration ni Boss Hermie. Agad niyang napagtanto na bumalik siya sa araw bago mamatay si Mary. Alam niyang mayroon siyang pagkakataong baguhin ang lahat. Ikinwento niya ito kay Lucio, pero hindi ito agad naniwala. Para patunayan ang sinabi niya, sinabi ni John ang mga mangyayaring eksaktong alam niya mula sa unang pagkakataon. At nang mangyari ang mga ito, nakumpirma nilang totoong bumalik siya sa nakaraan. Nang dumating ang oras para pumili si Hermie ng bagong CEO, muli niyang pinili si Vivian. Pero sa pagkakataong ito, hindi na nagalit si John. Hindi na niya hinabol ang promotion at hindi na rin siya nakipagtalo kay Hermie. Napagtanto niyang walang halaga ang promotion at pera kung kapalit naman ito ang kanyang pamilya. Sa halip, nagpasalamat siya kay Hermie dahil itinuring siya nitong parang anak. Nakita rin ni Hermie ang malaking pagbabago kay John. Hindi na siya ang dating taong puro trabaho at galit ang iniisip. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, agad na umalis si John para umuwi kay Mary. Sa daan, nakasalubong niya si Vivian. Sa unang pagkakataon, dito nagsimula ang pagkakamali niyang nauwi sa halik nila. Pero ngayon, iba na ang ginawa ni John. Hindi na siya galit kay Vivian at sinabi niyang karapat-dapat ito sa promotion. Bago sila maghiwalay, binigyan niya ito ng isang payo. Kapag nagkaroon na ito ng sariling pamilya, huwag nitong kalimutang unahin ang mga taong mahalaga sa kanya. Sinubukan ni Vivian na kausapin si John tungkol sa dati nitong pagtingin sa kanya, pero malinaw ang sagot ni John. Mahal niya si Mary at ayaw niyang sirain ang kanilang pamilya. Sa unang pagkakataon, pinili niyang lumayo sa tukso. Habang umaalis siya, napansin niyang isang baso na dapat ay mababasag ay naiwasan niya. Pero sa halip ay ang alak naman ang nabasag. Doon niya napagtanto na kahit anong gawin niya, hinding-hindi niya mababago ang tadhana. May isang tao pa rin kailangang mamatay sa araw na iyon. Kahit mailigtas niya si Mary, may kapalit pa rin ang buhay nito. Sa pagkakataong ito, mas pinili ni John na sulitin ang oras kasama si Mary. Hindi na siya nagtrabaho ng buong gabi. Sa halip, nakipagkwentuhan siya, nagbiro, at niyaya itong lumabas. Para kay John, hindi na mahalaga kung saan sila pupunta. Ang mahalaga ay makasama niya si Mary habang may pagkakataon pa siya. Gusto rin niyang ayusin ang relasyon niya sa kanyang ama na si Nestor. Sa halip na magalit tulad ng dati, kinausap niya ito at nagpatawad. Humingi rin ng tawad si Nestor sa mga pagkakamaling nagawa niya noon. Sa wakas, nagkaayos na ang mag-ama. Ipinangako rin ni John na ibibigay kay Austen ang isang lumang relo bilang pamana ng pamilya. Pagkatapos nito, kinausap niya si Austen tungkol sa mga pangarap nito. Dati, pinipilit niyang mag-football ang anak dahil iyon ang gusto niya. Pero ngayon, sinabi niyang malaya na si Austen na piliin ang gusto nitong gawin. Nang malaman niyang gusto nitong magpiano, sinuportahan niya ito. Hiniling din ni John na kung sakaling mawala siya, tugtugan siya ni Austen sa kanyang funeral. Hindi maintindihan ng bata kung bakit ganoon ang sinasabi ng kanyang ama, pero nangako itong gagawin iyon. Pagkatapos, dinala niya si Mary sa lugar kung saan siya unang nag-propose. Doon, muli silang nag-wish. Hindi na promotion o tagumpay ang hiling ni John. Gusto lang niyang mabigyan pa ng pagkakataong makasama ang kanyang pamilya. Nangako siyang magbabago at hindi na uulitin ang mga pagkakamali niya. At sa puso niya, alam niyang kung bibigyan siya ng panibagong buhay, si Mary pa rin ang pipiliin niyang mahalin. Kinabukasan, ibang-iba na ang tahanan nila. Sa halip na trabaho ang unahin, tumulong si John sa paghahanda ng almusal kasama si Austen. Masaya silang nagtawanan at nagbibiruan. Pati si Mary ay napansin ng malaking pagbabago sa kanyang asawa. Ngunit habang naghahanda silang umalis, may kailangan munang kunin si John sa ibaba. Doon niya natuklasan ang isang bagay na hindi niya inaasahan. May mga dokumentong nagpakitang may plano palang pumunta si Mary sa Singapore kasama si Austen. Matagal na pala itong naghahanda para sa isang bagong buhay. Nakakuha si Mary ng pagkakataong mag-aral sa Asian Culinary Institute sa Singapore, habang nakapasok naman si Austen sa Singapore Academy of Music.
4 lamang ang natanggap sa programa at siya lang ang Pilipino. Para kay Mary, malaking pagkakataon iyon para maibalik ang sariling pangarap na matagal niyang isinakripisyo para sa pamilya. Nag-apply rin siya ng trabaho sa Singapore at nakakagulat na natanggap siya. Sa puntong iyon, napagtanto ni John na kahit binago niya ang kanyang mga desisyon, hindi niya maaaring pilitin si Mary na manatili sa buhay na hindi na niya gusto. Ngayon, kailangan niyang harapin ang isang bagong tanong, may liligtas nga ba niya si Mary nang hindi sinisira ang pangarap nito? Para kay Mary, ito na ang pagkakataong matagal niyang hinihintay. Pero kay John, ang unang pumasok sa isip niya ay kung iiwan ba siya ng kanyang asawa. Sinubukan siyang pakalmahin ni Mary at sinabing maaari naman siyang bumisita sa Singapore. Pero hindi iyon ang tunay na problema ni John. Hindi niya maintindihan kung bakit ngayon lang niya nalaman ang plano ni Mary. Doon tuluyang sinabi ni Mary ang matagal na niyang kinikimkim. Matagal na niyang gustong magsalita, pero palaging abala, pagod, o galit si John. Kaya madalas, pinipili na lang niyang manahimik. Sinabi ni Mary na buong buhay niya ay umiikot sa pamilya. Siya ang nagluluto, nag-aalaga kay Austin, at sumusuporta kay John. Pero nasaan ang sarili niyang mga pangarap? Ayaw niyang makilala lamang bilang asawa ni John. Gusto rin niyang magkaroon ng sariling tagumpay at pagkakakilanlan. Sinabi ni John na siya mismo ang pumili ng buhay na iyon. Pero sagot ni Mary, pinili niya iyon dahil gusto niyang makasabay kay John, hindi para manatili sa kanyang likuran. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, kailangan na nilang umalis para sa school program ni Austin. Pero bago sila makaalis, nakita ni John si Mang Jess na nag-i-install ng mga ilaw para sa birthday surprise na inihanda ni Mary. Dahil dito, muli niyang hinarap si Lods. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pa niyang iligtas si Mary kung aalis din naman pala ito papuntang Singapore. Sinabi niyang akala niya ay sapat nang iligtas niya ang kanyang asawa. Pero ipinaalala ni Lods na hindi iyon ang tunay na aral ng pangalawang pagkakataon. Kahit nabigyan na si John ng pagkakataong baguhin ang nakaraan, sarili pa rin niya ang iniisip niya nang matakot siyang mawala si Mary. Sinabi ni Lods na maaaring kunin muli si Mary anumang oras kung hindi talaga magbabago si John. Dahil hindi ang mundo ang kailangang baguhin. Si John mismo ang kailangang magbago. Nang dumating si Mary, itinago ni John ang totoong nangyayari at sinabi niyang nagdarasal lang siya. Bago sila umalis, nagbigay ng huling payo si Mang Jess. Kung kailangan niyang gumawa ng desisyon, sabihin lang niya sa Diyos kung ano talaga ang gusto niya dahil nauubos na ang oras. Doon napagtanto ni John na kailangan niyang pumili. At kung may kailangang mawala, ayaw na niyang ibang tao ang isakripisyo. Siya na lang ang kapalit. Sinabi niya kay Lods na siya na lang ang kunin. Pagkatapos, kinausap niya si Mary at pinakiusapang ipagpatuloy nito ang plano sa Singapore kung sakaling may mangyari sa kanya. Gusto niyang sundin ni Mary ang sariling pangarap at hayaan si Austin na piliin ang gusto nitong gawin. Hindi maintindihan ni Mary kung bakit parang nagpapaalam si John, pero nangako siyang magtitiwala rito. Maya-maya, dumating ang sandaling kinatatakutan ni John. Isang biglang pagliko at malakas na banggaan. Pero sa pagkakataong ito, iba ang nangyari. Nang imulat ni John ang kanyang mga mata, buhay pa si Mary. Hindi na ulit ang trahedya. Ligtas ang kanyang asawa. Sa sobrang saya at ginhawa, mahigpit niyang niyakap si Mary at humingi ng tawad sa lahat ng kanyang nagawa. Nangako siyang hindi na niya hahayaang masaktan muli ang kanyang asawa dahil sa kanyang mga pagkakamali. Dumating ang school performance ni Austin. Sa pagkakataong ito, naroon si John. Nang makita siya ng kanyang anak, masaya nitong sinabi na tinupad ng kanyang ama ang pangako. At nangako si John na hindi na iyon mauulit. Mula ngayon, dadalo na siya sa mahahalagang sandali ng buhay ng kanyang anak. Bago magsimula ang performance, ibinigay ni John kay Austin ang lumang relo na galing sa kanyang lolo na si Nestor. Gusto niya itong ipamana sa anak. Nagsimula na ang performance ni Austin. Ang kwento ay tungkol sa isang pamilya ng mga dragon. Ang Dragon King ay palaging abala sa paghahanda para sa digmaan at halos wala ng oras sa kanyang pamilya. Habang pinapanood ito ni John, napagtanto niyang parang kwento rin ito ng sarili niyang buhay. Dati, puro trabaho ang inaatupag niya hanggang sa hindi niya napansin ang mga mahahalagang sandali kasama ang kanyang pamilya. Pero ngayon, naroon siya para kay Austin. Natutunan niyang hindi kailangang isakripisyo ang pamilya para maging matagumpay. Ngunit habang nagpapatuloy ang performance, napansin ni John ang oras. 3:00 na. Ito ang oras na itinakda ni Lods. Alam niyang malapit na siyang mamatay. Nakiusap siya kay Lods na bigyan pa siya ng oras dahil gusto pa niyang makasama sina Mary at Austin. Pero alam niyang may kasunduan siyang kailangang tuparin.
Ipinaalala ni Lods ang magiging kinabukasan ng kanyang pamilya. Matutupad ni Mary ang pangarap niyang magkaroon ng sariling restaurant at makakatulong siya sa maraming tao. Si Austen naman ay magiging isang mahusay na pianist at iaalay niya ang kanyang mga tagumpay sa kanyang ama. Sa wakas, naintindihan ni John na ang kanyang sakripisyo ang magbibigay sa pamilya niya ng magandang kinabukasan. Kaya kahit ayaw pa niyang mamatay, tinanggap niya ang kanyang kapalaran. Dumating ang 3:00 at tuluyan nang pumanaw si John. Sa huling sandali niya, alam niyang nailigtas niya si Mary at nabigyan ng magandang kinabukasan si Austen. Samantala, nagpapatuloy ang performance ng bata. Hindi alam ni Austen na wala na ang kanyang ama. Pagkatapos ng pagtatanghal, buong pagmamalaki niyang inialay ang performance sa kanyang mommy at daddy. Tinawag niya ang kanyang ama pero wala nang sumagot. Doon tuluyang bumuhos ang emosyon. Hinahanap ni Austen ang kanyang ama. Ngunit paglabas nila, natagpuan nilang nakahandusay na si John sa lapag. Wala na si John, pero hindi natapos doon ang pagmamahalan nila. Lumipas ang maraming taon at ipinagpatuloy ni Mary at Austen ang kanilang buhay. Kahit wala na ang kanilang asawa at ama, nanatili pa rin ang pagmamahal nito sa kanilang puso. Sa huli, natutunan ni John ang pinakamahalagang aral. Walang halaga ang pera, promotion, at tagumpay kung kapalit naman nito ang oras na dapat sana ay inilaan sa pamilya. Nang mabigyan siya ng pangalawang pagkakataon, pinili niyang ayusin ang mga pagkakamaling dati niyang pinabayaan. At kahit buhay niya ang naging kapalit, handa siyang gawin iyon para sa mga taong pinakamamahal niya. Dahil para kay John, mas mahalaga ang magandang buhay na may iwan niya sa kanyang pamilya kaysa sa sarili niyang buhay. At kung bibigyan man si Mary ng pagkakataong pumili muli, iisa pa rin ang kanyang sagot. Si John pa rin. Siya pa rin ang pipili